yung gospel. That Christ died for our sin. Unang importante. First point, no? Paniwalaan natin yung ginawa ni Kristo. At bakit ginawa ni Kristo? Bakit siya namatay sa cross? Diba? Ang ginawa niya doon sa cross ay para sa mga. So Christ died for our sin. Namatay si Kristo para sa kasalanan. That is the first important. Okay, within the point ng gospel, sa loob ng gospel, Christ died for our sin. Second, okay, now, yung pagkamatay niya, ito yung naiiba. Kasi lahat ng tao namatay. Diba? Lahat din ng tao, lahat ng makasalanan, o kaya lahat ng nagkasala, namamatay at merong kanyang-kanyang tawag dito, parusa. For example, kung ikaw ay kriminal na grabe, yung during yung Romans time, di ba may kasama siyang dalawang kriminal na pinako sa cross. Now, at that time, yung pagpako sa cross, para siya yung firing squad during ni Miracle Rizal. Yung bang public kang papatayin, lahat ng humiliation gagawin mo. During the time ni Jesus naman, ipaparada ka muna. Actually, ipaparada ka. Hindi lang sa nila, yung tradition nila during that time. Pag declared criminal ka kung capital offense. Diba? Bago kang isentensyahan, yung public execution, ipaparada ka. And that is what happened. Bakit niya ginawa? Diba? Yun. Yung pinaka-importante, ginawa ni Kristo dahil so, kung baka sana tiniis siya yung humiliation na pinarada siya. Kasama yung mga kriminal, tatlo kasi sila nakaparada eh. Diba? Tapos, tinanggap niya yung execution ng punishment. Diba? Okay. Ngayon kasi wala na Syria Electrica, di ba? Before Syria Electrica sa mga capital, dito injection na ngayon. Actually, ang mundo pag-iba ng paiba. Yung punishment, patali ng patali. Pagkaang ng pagkaan. Actually, ewan ko kung bakit yung during that time, kita mo yung capital offense ng during the Roman time. Magtutusa ka talaga sa cross. Oo, bago pa. Yung punishment mo, yung kamatayan mo, pagtutusahan mo pa. Kaya, mahirap yung experience. Pero God, Jesus Christ, do it. Now, kasi bakit sinabi according to the Scripture? Siya yung namatay na may prophecy. Kung baka sa Old Testament, during lahat ng sinabi tungkol sa kanyang kamatayan, and that is Isaiah chapter 53. Merong binanggit doon kung paano mamamatay si Kristo. That is around 2,000 years before Christ. Many years ago, kung baka sinabi na kung paano mamamatay si Kristo ng pangako sa cross, sinabi yun sa Isaiah 52. No? Kaya dito, malinaw yung pagkakasabi na. Sabi na dito, ang pinaka-importante, dapat unang matandaan ko na. Sasama importante is, guys, for our sin, according to the Scripture. Naaayon siya doon sa sinulat. Now, maraming nagtuturo na sa mga So, ito yung isa pinaka. Pangalawa, he was buried. Diba? That he was buried. Bakit sinabing importante na inilibig siya? Sigurado kasi. Para ipakita na si Jesus ay tunay na. Okay? Namatay talaga siya at talagang namatay siya. Kasi during that time, merong nagsasabi, hindi siya namatay. Pero dito, inilibing.
Actually, may ano yan. At yung si Joseph ang siyang kumuha. Sa history. Hindi sa gospel naka-record. Joseph of Arimathea. Oo. Yung mayaman na isang mayamang tao na meron siyang kasi dati yung memorial fund tawagin, di ba, naka-tape siya. Pero yung lupa yung tape yung binili. Parang ngayon yung mga memorial plan. Ano yan, para sa mga rich lang. Oo. Mayayaman ng kayang tutuin siya. Pero nasa prophecy din yan, di ba, kuya? Na merong isang na reclaim ng kanyang body. Kaya nga according to now, importante rin sa mabuting na siya. He is dead. And the very proofs na is real, namatay siya tulad ng tao. Diba? But hindi na now, next is that he was raised from the dead ay third day. Diba? At nabuhay siya sa ikatlong araw. Okay? Now, at yung tawag ko ingredient, actually, that's the three events in the gospel na natin the resurrection, yung pagkabuhay. Now, if the death, yung paglibing, pinatutunayan na si Jesus ay tunay ng tao at matay siya. Ang pagkabuhay, nagpapatunay na tunay Diyos. Diyos siya kasi walang tao, kasi ang Diyos walang kamatayan. Sa madaling salita, yung resurrection nagpapatunay na hindi kaya hawakan ng kamatayan ang Diyos. Now, kung walang resurrection, walang Diyos. Hindi Diyos yan. So, lahat na nagsasabi, yung hindi naniniwala na nabuhay si Jesus. So, yun ay merong hindi nila tinatanggap ng Diyos yun. Jesus. That's atal. Yung resurrection proves that Jesus is God. Talaga. Diyos yun. So, what is that? Bakit napaka-importante resurrection? Naririnig niyo ako, Okay, dapat kayo mag-react niyo. Kasi marami ako marami akong audience ngayon. Okay? So, bakit napaka-importante ng resurrection? The same as yung pagturusa niya ay para sa kasalanan niya. Kasi we need to suffer for our sin. That is fine. And he suffered. He gave us his body tsaka yung he suffered. In other words, okay, the wages of sin is death. Diba? Separation from God. Okay. Separation from God. God also has prepared place. Tatandaan nyo, hindi para sa atin. God has also prepared a place for the devil. Meron siyang ginawang yung destination ni devil para sa kanyang pagtulungan. Makikita niya sa Revelation chapter 20 ata, 20 o 19. Nagulat kayo, maraming hindi 1,000 years. Yeah, after ng 1,000 years. Ayan, the judgment of Satan. When the 1,000 years, Satan will be released. Teka. Sana. Okay, verse 10. Basahin mo. Verse 10. Revelation chapter 20. And the devil who deceived them was thrown into the lake of burning sulfur,
where the beast and the false prophet had been thrown, they will be tormented day and night forever and ever. Ito yung lugar na kinanta ni Jesus, ay ng Diyos para faith of God. So, kailangan magtula. So, the wages of sin is death. Pag sinabi kasi sa Bible, death is separation. Paghihiwalay. Parang pag namatay ka, is the separation of your soul to the body. Naghiwalay yung kaluluwa mo sa iyong katawan. Diba? Death. Okay. Pag sinabing internal death, habang buhay ka, nakahiwalay sa Diyos. Okay. Ngayon, pag nakahiwalay ka, hindi mo kasama ang Diyos, ang makakasama mo siya. Kaya meron sinabi dito, di ba? And lahat na who deceived them, yung lahat ng naniwala sa devil. Kumbaga sana, big liar siya, tawagin. Lahat ng naniwala siya, dinisip niya yung ano ba dinisip na? Nililang niya yung, lahat ng nililang niya, kasama niya ngayon doon sa, tawag kasi dito, impyerno, pero yung yung pagkakadito ng lake of burning sulfur. Now, kapag sinabi na burning sulfur, now, tandaan nyo, yung volcano, ang lava, isa sulfur, di ba? Pareho kanya, isa burning sulfur, ganun kasi. Now, everything, pag sinabi natin lava, everything na mapapabakal, mapaano, lahat ng kahit na buto mo, kahit na yung mo, pag malulula. Tama? Oo. Pero itong burning sulfur na ito, during that time, yung internal death, hindi ka na mamatay. Yun yung diba? And you need for us, because of sin, kasi the wages of sin. Now, tandaan natin wages, kabayaran. No, in other words, sin is already there. Ang kasalanan nandiyan na. Kung baka sinasabi ng Diyos sa atin, di ba? Ang salita ng Diyos sa atin, sabi niya, okay, you have sinned. Ito yung kabayaran mo. Hindi niya sinasabi na, okay, magkasala ka. Hindi, ikaw ay makasalanan. No? Kasi pag sinabi natin magkasala ka, pag tatrabahuin mo pa yung kasalanan. Pero kasi ang unang bigas niya is the wages of sin. Tapos sinabi niya, for all have sinned. Lahat nagkasala, di ba? Hindi makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. In other words, for all have sinned and for short of the glory of God. Hindi tayo umaabot sa kaluwalhatian. In other words, God is so holy. Diba? Sin and holiness hindi pwede magsama. So, pag ikaw ay magkasalanan, kahit anong gawin mo, hindi ka aabot yung kaluwalhatian, yun yung holiness ng Diyos. Hindi ka talaga aabot. Diba? Kasi, kat nasa iyo ang kasalanan, wala kang magagawa. Kahit na, pero nga, sabihan natin, tulungan mo na lahat ng agang gawin mo. Diba? Magpatayo ka na ng 10 simbahan na kasilaki ng Cathedral. Yung mga cathedral, grabe, lalo na sa YouTube. Yung mga cathedral, Vatican City, lalo. Diba? Ang the only city, kaya tinawag na Vatican City. It's a country actually, Vatican is a country. The smallest country. Grabe. Diba? At nagawin mo lahat yun, hindi ka pa rin aabot sa kalwatan. In other words, ako masasabi ko, kasi sinabi ng Bible, all have sinned, kasama ang pop. Diba? Hindi, kahit na sino. Kasi aside from one person na walang kasalanan, that's Jesus Christ. Kaya meron siya. Kaya nung namatay siya, dahil hindi sa kasalanan niya, wala kasi siyang ginawang kasalanan. Kaya sa Bible, sinasabi niya, ito unang yung tatandaan sa gospel. Died, Jesus Christ died for our sin. Yung mga kasalanan natin, hindi sa kasalanan dahil
study sa Hebrew. For he have knew no sin. Diba? Who died for our sin. Hindi niya, saan pa de kung saan to salita na wala sa vocabulary ni Jesus ang kasalanan. Diba? For he knew no sin. Hindi niya kilala ang kasalanan. Kasi bakit pangalawa na patunay pagkabuhay? Ay, Diyos siya. Pwede pa magkasala. Kaya niya kaya tuparin yung... Now, the one thing makikita nyo when it comes to studying the gospel, hindi siya 50-50. Diba? Yung turo ng iba. Diba? 50 parang half-half. Diba? Half Diyos, half tao. Andito sinasabi ng Bible. Una, death, 100% tao siya. Kaya siya namatay. Diba? He died 100. Now, yung death is a punishment of sin. Diba? Punishment of sin. In other words, tandaan nyo, nung nasa cross siya, may sinigaw siyang salita. Ika-apat. Yes. Why? You have, Father, why have you forsaken me? Diba? Ama, bakit mo ako kung sakano iniwan, tinalikuran, lahat? He was separated from God.